Yung mga ginagawa ng kabilaan, klarong-klaro na. Kasi bakit humantong at dumating tayo doon sa may dala na baril? Napakalayo na sa usapan yan. Kasi ang usapan dito, yung pinag-usapan, yung SMNI at saka yung pahayag ni tingnan natin ang video ito. Kibuloy. Although, if you would see, may programa siya doon. At syempre, nire-respeto ho siya. Naturalmente, kung ikaw ay dating chairman doon, kung ikaw man yung dating pinununong, kasi ngayon, parang ano na siya parang hindi na po siya ang pinaka ng kanilang ng SMNI. Iba na ho. Iba na ho namumuno sa papel. At matagal naman na ho yun. Matagal na po yun na nakarehistro sa ibang pangalan. Ngayon, bakit ang pinagpipilitan ay si Kibuloy? Di ba ho? Yun ang tanong ho dyan. Bakit kung may problema pala SMNI, bakit si Kibuloy na hindi naman na siya ho ang head ng SMNI? Doon pa lang questionable na ho yun. Kung talagang ang issue ay yung quote-unquote fake news ng SMNI, di sana yung SMNI yung targeting nyo. Pangalawa, kung talagang fake news, meron naman tayong batas laban sa fake news. Pwede nyo naman pong isampa sa husgado yan. Bakit kailangan sa Senado? Okay, kasi nga, pala ang punot dulo nito. Ang punot dulo pala na kung bakit tinatarget si Kibuloy, ngayon lumabas na. Ano ho yun? Lumabas na po na ang target pala talaga nila ang mga Duterte. Ayun pala, lumabas na ang katotohanan. Hindi pala si Kibuloy ang target. Ginagawa lang itong si Kibuloy na pang frontalya para pakuha lang targetin itong Duterte family. Yun pala, lumabas na ngayon. Ito yung mga matinding revelasyon ngayon o source ng ating mga kaibigan. As far as I remember, kasi ngayon lumalabas na kesyo magkasama ang mag-ama o yung si Pangulong Duterte at si Mayor Sara Duterte, si Mayor before na BP na ngayon, Sara Duterte ang nagpupunta doon sa kingdom ni Kibuloy at merong dalang baril daw, di umano. So ngayon talagang kitang-kita mo, target na po na nila. Ito na yung ending ng kanilang script. Napaka-obvious halatang-halata di ba? Halatang-halata na ito na po yung script nila. Ang target ho ang mga Duterte. Panoorin po muna natin news kasi napaka-importante na pick upin natin dito yan Ito, pasok. Pinagtatrabaho raw ng walang bayad at inaabuso ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang mga miyembro. Pinasasapinan ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nadawit pa nga pati sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Nasa frontline balitang yan si... Actually, unang reaction ko nga dyan, si VP Sara Duterte. Malamang si PRR din, madalas pumunta doon. Hindi naman tinatago yun, nakabidyo pa nga yun. Tapos, ba't pa tinadamay si VP Sara Duterte? Parang hindi naman po ata punta si VP Sara Duterte doon Halatang talagang ipinilit SMNI, actually feeling ko more than PRRD, ang talagang tinarget dito si VP Sara Duterte. Everything na nangyayari ngayon, para siraan si VP Sara Duterte dahil sa 2028 election. Kaya lang, talagang tatamaan si Kibuloy, tapos tatamaan yung tatay, tapos biglang babandas papunta sa kanya. Di ba? Ganun di ba hindi naman masyadong, ewan ko kailan lang siguro nagkita yung si VP Sara Duterte at si Kibuloy. Pala SMNI, bakit si Kibuloy na hindi? Ayan na, yung mga ginagawa ng kabilaan, klarong-klaro na. Kasi
bakit humantong at dumating tayo doon sa may dala na baril. Napakalayo na sa usapan yan kasi ang usapan dito, yung pinag-usapan yung SMNI at saka yung pahayag ni PRRD dati doon sa PI. So ngayon, iba na itong tinitira nila kaya kumuha sila ng maraming ilang mga witnesses dyan para ilagay nila isalang sa Senado at mamaya makita natin kung ang kanilang mga testimony na babasahin yan ba ay scripted or totoo ba lahat o kalahati lang ang totoo o kalahati ang katotohanan or ito ba ay malayo sa katotohanan malapit sa kasinungalingan. Naman na siya ho ang head ng SMNI. Doon pa lang questionable na ho yun. Kung talagang ang issue ay yung quote-unquote fake news ng SMNI, di sana yung tatay, tapos biglang babandas papunta sa kanya. Di ba? Ganun no di ba hindi naman nung masyadong, ewan ko kailan lang siguro nagkita yung si BP Sara Duterte at si Kibuloy. Hindi ho ganyan. Hindi ho, ewan ko, iba ho sila ni PRRD pero si BP Sara Duterte, hindi ho mahilig sa ganyan. At ang alam ko, at alam din ng lahat, ng mga lalo na mga taga Davao, hindi porket kaibigan ni Pangulong Duterte, kaibigan ni BP Sara Duterte. Maaaring nagpunta lang siya doon to, alam mo yun, courtesy ba? Okay? Pero not really katulad ni PRRD na merong relationship na pakakaibigan kay Kibuloy. Pero dito kay BP Sara Duterte, parang, ano to? Basta lang ma-shoot, parang kay Las Cañas. Di ba ganun na nangyari? Hindi kasali si BP Sara Duterte noon. Biglang ngayon, alam nilang malakas sa 2028, sinali na nila. This time, hindi naman talaga kasali si PRRD. Di ba, pag nababanggit si Kibuloy, laging nababanggit sa news si PRRD. Never nabanggit si BP Sara Duterte. Bakit ngayon sinaksak si BP Sara Duterte? Kasi nga ho, ang punto dito, na pag siniraan, nakakita ng mali dito kay Kibuloy, i-connect. Siyempre si BP Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Matik na ho yun. Ganun ang ginawa nila. Ano ang tawag dyan? Naku po, yan ho yung tinatawag na, yan ang kanilang PR script ho nila yan. Naku, halatang halata. Kung hindi nyo nahalata, naku po, ang mga banateros na halata ho yan. Camille Samonte. Yes, the subpoena against Apollo Kibuloy is out. Pinatatawag na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Dapat na raw niyang sagutin ang mga mabibigat na akusasyong ibinabato laban sa kanya. Sexual abuse sa mga babae, sa pilitang pagtatrabaho na walang bayad, at human trafficking. Kabilang yan sa mga isinawalat ng mga biktimang humarap sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Bangungot daw ang naranasan ni alias Rene magmula nang umanib siya sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015. Kitang nanginginig pa ang kamay ni alias Rene habang binabasa niya ang kanyang salaysay. Kung paano... Ang OA naman. May pag-focus pa, hindi naman nanginginig. Yung papel yung... Nakita ninyo, papel yung nanginginig Ano yung papel Pero hindi yung daliri. OA nyo O, tingnan nyo. Kesyo ng ano pa daw Jesus Christ noong 2015. Kitang nanginginig pa ang kamay ni alias Rene habang binabasa niya ang kanyang salaysay. Anong nanginginig? Yung papel yung nanginginig, hindi naman yung daliri. Pinaggagago tayo ng news na ito Ang alok sa kanyang scholarship ay humantong sa sapilitang panlilimos sa lansangan. 3,000 piso ang kota kada araw at kapag hindi naabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pagtungtong ng Burmans, 1.5 million pesos ang kanilang kota sa pamamalimos. Magamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako
At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa... Sasabihin ng iba, tinan mo Banat Bay, wag yun naman inaano yan. Umiiyak na nga eh. Di ba? Umiiyak na eh. Sus. Hindi naman siya sinasabi natin, lahat na sinasabi niya mali But don't ever forget, for a lie to be believable, kailangan i-mix dyan ang konting truth. Lagi nyo tatandaan yan. Ganyan ho ang mga asawa eh. Tama ho ba mga lalaki na nakikinig dito? Ang tamang pagpapalusot sa asawa, ang tamang pagluloko sa asawa, Banat Bay, tinuturuan mo pa eh. Hindi mo lahat sasabihin ng ang puro kasinungalingan. Dapat may konting katotohanan. Tapos, hahaluan mo, doon mo na isasama yung kasinungalingan. Ganun no, para maging believable ang kasinungalingan. Kailangan may konting kakatotohanan. Halimbawa, saan ka galing? Sa opisina. Sa opisina naman talaga ako galing dumaan ka sa opisina, 'di ba? Galing ka sa opisina. Pero bali kasi yung tanong saan ka ba galing bago ka dumating dito? 'Yon. Ibig sabihin, may sinegue ka. Pero sa totoo naman, opisina. Galing sa opisina. Sumegwe nga lang. Ba't ganon? Bakit ngayon ka lang umuwi? Di ba? Marami kong ginawa sa opisina. Alam mo naman, drami namin trabaho doon. Talagang naghahabol kami. Totoo yan. Totoo ho yun. Pero, hindi naman ho talaga yun ang tunay na dahilan kung bakit ka na late. Pero syempre, hindi mo naman sasabihin na sobrang kasinungalingan kagad na sasabihin mo, hindi kasi meron akong pinuntang kaibigan, tapos doon sa kaibigan ko na yun, marami kaming ginawa, tinapos namin yung project namin, ganyan-ganyan. Hindi mo syempre sasabihin yun. Ano sasabihin mo? Yung totoo. Pero meron talagang kasinungalingan doon. Totoong marami kayong ginawa sa opisina, pero sumegway ka. Diba? Tama, mali. Naman siyang ang pangit kasi pag sinabing bakla Hindi, siya naman nagsabi, hindi po ako hindi ho panlalait yun ulitin ko, hindi ho panlalait yung salitang bakla Kaya lang kasi, ho ba ang Tagalog ng LGBTQ? Binabae. Hindi, di ba ho? Ito, lang ito katotohanan lang ang pinag-uusapan natin dito. Walang halong panlalait. Kasi sabi niya, dati naman siyang LGBTQ daw. Ano ba ibig sabihin ng dating LGBTQ? Ano ka ibig sabihin ng LGBTQ? Anong Tagalog niyan? X-Men. Dating... Kasi wag na nating pagandahin Masyado pa nating niyuyurakan yung... Basta pagka, bakla. Hindi naman ibig sabihin, pangit pag salitang bakla. Di ba? Yun lang. Kinikwento ko lang. Umani po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako. Tila natunugan daw ng mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na nakokonsensya na si alias Rene. Kaya ipinatapon siya sa tinatawag na Glory Mountain. Chopper ang sinasakyan papunta riyan. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan din daw dinadala yung mga miyembro ng kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Sa kanyang pananatili roon, nakita raw ni alias Rene ang mag-amang Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Dyan muna tayo. Sa eksena na yan. Kasi ang daming ang daming loophole dun sa sinasabi niya. Una sinasabi niya, maraming pumupunta daw si Mayor Duterte doon at saka si Vice President Sara Duterte. Nagpupunta daw doon. Tapos paglabas nila, may dala-dala ng bag na baril. Okay? So unang-unang sabi niya nga doon, mga baril. Okay, ayan, sandali.
Ito yung witness ngayon nung dating member ng Kibuloy na dating member ito sa KOGC. Nakapagtaka kasi yung mga sinasabi niya na noong siya ay nagmamalimos at saka may kuta pa sila, kinukutahan sila di umano. Kung hindi sila makakuta, sila ay sinasaktan o pinapalo o pinaparusahan. Parang may mali nitong konti. Kung ikaw ay namamalimos at saka mayroon kang kuta, palagay na lang natin, kinukutahan ka ng isang araw ng 2,000 o 2,500. Sa palagay ba nyo, ito po ay sa akin na lang na opinion ha. Hindi ko hinusgaan na sila po ay ganito ang ginagawa. Pero yung para sa akin, kung ako ay namamalimos, tapos inutusan ako palagay natin na inutusan ni Pastor Kibuloy o sa sino bang mga leader na ina-assign ng chairman dyan, ng founder ng KOGC. Kung tatanungin kaya kita, kapatid na witness, kung yung bang ikaw ay nagpapalimos, may resibo ba yan? Di ba, ibig sabihin walang resibo pag namamalimos ka? Siguro, masaya ka sa ginagawa mo dahil yung kinikita mo, kinukutong mo pa. Siguro, yun lang ang sa opinion ko. Hindi ko sinasabi na kinukutong mo talaga. Kasi parang mali bakit ka masaya doon sa namamalimos ka na ang pinasok mo at pinuntahan mo doon sa KOGC ay religion, magdasal ka. Hindi ka man nagtrabaho doon, hindi ka man pinipilit doon na kinakampanya ka sa mga member dyan na dito ka na, dito ka magtrabaho. Parang wala naman yatang ganun kasi ministry yan Pag isasabing ministry, prayer ang pagdating dyan at saka voluntary ang pagpunta mo dyan. O ikaw ba ay nagbago na o ano ba dapat ang gawin mo? Baka siguro nga masaya noong siya ay namamalimos kasi pwede naman natin talagang kumpitin yan wala namang resibo at ikaw lang ang humahawak ng iyong pera At sa pag nahuli ka, sinasabi mo galing ako dito sa KOGC. Ayan, mayroon ka ng maraming katuwiran. Kaya medyo alanganin itong sinasabi itong witness na ito at patuloy natin kung ano pa talaga itong mga komento ni Banat Bay dito. Ito ang pinakamatinding magkomento si Banat Bay kasi parang iniisa-isa talaga niya lahat ng mga sinasabi. Alam niyo ho ba kung gaano kabigat ang isang baril? Baka akala niyo yung mga napapanood niyo sa pelikula hindi ho ganun kagaan ng baril yung gumaganon. Ganun ang putok, hindi ho ganun. Kasi nga ho, malaking ho yan, bakal ho yan. Hindi ho pwedeng plastic ho yan. Kasi umiinit ho yan pagka ipinutok talaga. Kaya talagang pukal yan. So pag sinabi mo mga baril, galing doon. Una-una, saan galing yun? Bakit si Kibuloy meron? Pulis ba siya? Supplier ba siya? Paano naging supplier ng baril si Kibuloy? Di ba? I mean, saan niya kukunin yun? Baka baligtad. Baka pwede pa, mas posible pa na nanggaling kay Pangulong Duterte o kaya kay BP Sara Duterte, dinala kay Kibuloy. Pero bakit baligtad? Isipin nyo mabuti yun bakit baligtad? Pangalawa, pagpasok mo doon, mga baril, binitbit daw. Si Pangulong Duterte magbibitbit na maraming baril? O si Vice President Sara Duterte, siya magbibitbit na maraming baril? O baka sabihin ng iba, baka mga security niya, mga guard niya, di sana sinabi nito, si Pangulong Duterte tsaka si Vice President Sara Duterte pumunta dyan. Pagkalabas, yung mga security niya may mga bitbit ng baril. Alam nyo ba't hindi niya sinabi yon? Alam nyo kung bakit? Bakit niya sinabi si Pangulong Duterte tsaka si Kasi pwedeng merong lusot pag yung may security niya may hawak na baril.
Kaya sinadya niya na sabihin na si Duterte at saka si Vice President ang may hawak na baril. Para sila talaga may kasalanan. Hindi yung security. Kasi kung security niya yun, security yun eh. Allowed naman sila, mga PNP talaga yun eh. Yung iba pa nga, sundalo eh. Nakita nyo? Just to create a confusion, dahil hindi niya pwedeng ituro yung mga security na may hawak na baril. Si Duterte may dala ng baril. Mga baril ha. Tingnan yung katarantaduhan. Di ba ho? Apaka-obvious eh. Kung ikaw, kung meron kang baril, ako, kunwari may kukunin akong baril, hindi ko pa kukuha sa akin. Bakit ako magbibitbit? Siyempre, kung sino man yung legal na pwede magbitbit, sila ho ang pagbibitbiting ko. Tama, mali. Sabi nga nito ni Carlos, ang importante na balita, yun lang yun. Yun ang purpose nila eh. Yun ang perception, ika nga. Aling daw ang mga baril kay Pastor Quiboloy. Ipinakita ng News 5 kay Alias Rene ang eksklusibong video na